Alright, so we are now, I think we are live again. Okay, so let's wait lang na mag-live tayo. Ayun, naka-live na tayo. So, magandang gabi and welcome again no dito sa ating another Facebook live training. And sa training na to is basically we will going to nag-disconnect. Yan. So sa Facebook live training natin na to is basically we will going to talk about how you can add a user, no, how you can add i-moderator or cashier dyan sa Cosmic Labster account mo. Okay, so let's dive in now diretso sa ating Cosmic Labster account. So once you create a Cosmic Labster account, magkakaroon ka ng admin account. Kung ano yung niregister mo, no, na para magkaroon ng Cosmic Labster account, you will have an admin account. And malalaman mo kung administrator ka ng account mo is kapag clinic mo itong sa may bandang upper left corner nito. Pag i-click mo yan, mapupunta ka ngayon doon sa admin dashboard mo. And paano mo malalaman naman na nasa admin ka na is basically if you can find here this dashboard, order, category, so on and so forth. Itong mga ito. Okay? So admin ka. And one thing also to know or to para ma-identify mo, para malaman mo kung administrator ka ba or ano ba yung ranggo mo sa website mo, you can go to users. Ito. So, i-click mo yung users and you will see here who is the administrator. Basically, yung pangalan mo dito. Kung meron kang, ikaw yung may-ari ng Cosmic Labster account mo. And yung moderator, mapupunta din dito. Yung 2 cashiers, kasi sa Cosmic Labster, you can add up to 2 cashiers. However, kung naka-dedicated Labster account ka, you can add unlimited moderators, unlimited cashier. Dito, sa Cosmic Labster, you can only add 1 moderator and 2 cashiers. Alright? And then, sa baba, ito yung mga customers mo. Okay? So, paano mag-add ng ng user, no, ng moderator or ng cashier? So, basically, ganito lamang po siya. We will going to unload muna, no, or edit muna itong isang cashier. Kasi hanggang dalawa lang kasi yung cashier at mamaya papakita ko. So, to add a user first, no, or customer, ng website mo, for example, ayaw ng customer na need pa niya mag-register, ikaw na lang yung mag-register. Hiningin mo na lang sa kanya yung pangalan niya, or yung email address niya, tsaka yung mobile number niya. Okay? And then you can add it here sa baba. Meron tayong ditong add user na button. Click mo yan and mag-open yung itong ganitong portal or ganitong modal or inputs, no? Full name, sabihin natin si ano bang pangalan? Peter. And Peter Sanchez, sabihin natin ganyan. And then yung email address niya nung customer mo na ikaw na yung kasi pwede kasing mag-register yung customer mo kung siya na mismo yung pupunta sa website mo. Halimbawa, ito yung website ko, and siya na mismo yung magre-register dyan sa website mo, sa website ko. So, magre-register siya dito. So, pwedeng din dito. Si customer ang gagawa nito. However, pwede rin ikaw ang mag-plug in tapos ibigay mo na lang sa kanya yung email address and yung yung password. May default password kasi itong grocery at 2000. Okay? Sabihin natin yung email ng ng customer mo na inask ka or ikaw na yung naglagay sa kanya, nag-register sa kanya. Then lagay natin ito yan yung mobile number. And then sa role, ayan. So, customer lang yung option natin dito kasi meron na tayong dalawang cashier and dalawang moderator. Okay? So, customer na lang to siya. So, i-add natin. Alright? So, yun. Naka-add na dito si Peter Sanchez. So, let's see kung makaka-login ba to. No, i-copy natin tong email. And meron yung default password, di ba? Yung grocery at 2000. So, mag-open tayo ng new incognito. So, yung new incognito natin. Then, dito tayo mag-open ng website natin para fresh talaga yung website or fresh yung browser. So, ilalagin natin and then I'm going to paste here the email address of the one na newly ginawa natin ng account, then grocery at 2000 and login natin.
There you have it. Meron na kaagad account si Peter Sanchez. So, ito yung account niya. He is just a customer. Okay? Now, what if ito si Peter Sanchez, gagawin ko siya ngayong cashier? Ano yung magagawa or ano yung mangyayari? Right? So, alisin natin yan and then let's remove muna itong si Juan de la Cruz as cashier. I-edit mo ito. Pagka-edit mo nito, ganito lang gawin mo. I-click mo itong parang pencil icon na to. And then yes mo lang. And then, tanggalin mo siya as cashier, gawin mo siyang customer. Okay? Ayan. So, isa na lang yung cashier mo. So, pwede ka na makadagdag ng isa pa. So, si Peter Sanchez, i-edit natin ito. I-click natin ito para ma-edit siya. Then, gagawin na natin siyang cashier. Ayan, may option na ng cashier kasi ito, nagtanggal na tayo kanina ng isa. So, i-edit natin. Ayun. Pagkapunta mo dito, ayan si Peter Sanchez, naging cashier na. So, doon sa dashboard ni Peter Sanchez, we will going to refresh this one. Sorry. Lagay natin dito sa home, no? And then, kapag si Peter Sanchez is pumunta dito sa kanyang, kiklik niya itong pangalan niya, mapupunta siya ngayon doon sa administrator account niya. So, ito yung parang admin na ngayon ni Peter Sanchez, no? So, bakit ganito lang? Bakit ito lang yung nakikita? So, balik tayo doon sa ating admin account kasi pwede mong i-restrict kung ano lang yung makikita ng cashier mo, ano lang yung makikita ng moderator mo. You can do that one by going to here sa settings. Then, yan sa settings and then go to accessibility. Ayan. So, ang na-check ko lang kasi dito for cashier na accessibility is ito lang orders na yung kanya lang ang makikita. Yung orders lang na siya yung gumawa ang makikita. Right? So, pwede kong ipakita rin sa kanya yung category, ayan, yung brand, no, yung location, yung products, ayan, yung sales. Pwede mo rin hindi ipakita. So, tingnan natin kung magbabago ba yun sa account ni Peter Sanchez. So, save natin yan. And then, let's go back to the account of Peter Sanchez and let's refresh this one. Let's log out na lang and then let's log in again, Peter Sanchez. Yan. Grocery at 1, 2, 3. Right? Tayo natin. So, naglalag tayo ngayon. Refresh na lang natin siguro. Tingnan natin. Again. Peter Sanchez. Ayan. Grocery at 2, 3. Ayun. So, nakapasok na tayo dito sa account ni Peter Sanchez. And as you can see here, nandito na yung dinagdag natin na mga accessibility Peter Sanchez. So, kailangan niya munang mag-log out at mag-log in para ma-activate yung mga ginawa natin dito sa admin account mo na inallow natin siya maka-access sa category, brand, product, sales, and location. So, yan yung nangyari ngayon. Kaka-access na siya sa order, category, brand, location, products, personal. Yan. Okay? So, I hope na nasundan mo ng tama ha. So, ngayon, ano mangyayari kapag anong tawag dito? Ano yung mga dapat lang pwedeng gawin ni hindi niya ma-access yung ibang order kasi nga ang chinek lang natin dito is yung orders owned only. Yung pagmamay-ari lang ni cashier. However, hindi natin chinek yung dashboard. Ay yung hindi natin ina-allow si cashier na makakita ng lahat ng orders. Okay? Si moderator lang. Right? So, tingnan naman natin si moderator. Punta tayo dito sa users and meron tayong account ng moderator. Ito si Juan de la Cruz. No, iyan na lang natin. I-reset lang natin yung password niya. Then, let's try to log in this one. Yan. So, i-ano muna natin kung ano ba yung mga accessibilities lang ni moderator. Puntagin ka sa settings. And accessibility, sabihin natin, makaka-access lang siya sa dashboard, orders, hindi natin pa-access yung category, products, guide, okay yan. Hindi natin to ipa-access. Sabihin natin ganyan lang or ganyan lang. Hindi natin ipa-access yung iba, yung orders lang yung ipa-access natin kay moderator. Save that one and then let's try to log in na sa account ni moderator. So, i-paste natin yung email address ni moderator dyan. Then, lagay natin yung password niya. Let's try to see. Yan. So, Juan de la Cruz na yung nandito, di ba? Yung account ni Juan de la Cruz. Kapag ka-click natin dito,
Yan. Yan lang yung ma-access ngayon ni Juan de la Cruz because ma-access lang niya dashboard kasi chinek natin dito yung dashboard for moderator and then orders and payment. Yan lang yung ma-access niya. Orders and payment. Okay, guide. Chinek din natin yung guide. Personal, ito lagi talaga to kasi kapag i-click ito ni moderator, mapupunta siya doon sa kanyang buyer's account. Kasi lahat ng mag-access dito merong personal account or merong buyer's account to. Pero yung mga moderator, admin, saka cashier lang ang merong admin account. Ito. Okay? Personal account yon, yan. Ito naman ang admin account. So, si customer, si regular na customer, wala itong link, wala itong icon na to or option na to, itong admin na to. Right? So, mag-try tayo. Okay, mag-try tayo, di ba? So, log out muna natin to. And then, let's see users. Ayan, mag-ano tayo dito ng login or customer. Mag-login tayo ng customer. Ito si Francis. O sabihin na natin yung iba para makita nyo talaga. Ito si Draco na lang. Draco, and then let's go back here. Let's log in Draco. And gross. So every time na mag-open kayo, magte-test kayo ng account ng iba, always use new incognito. Okay, ito incognito. Kasi para fresh yung browser. Okay? Paano magkapag-open ng new incognito? Doon sa main browser mo, i-right click mo lang itong tatlong dot na to, then new incognito windows. Ayan. So, andito, naka-open siya sa kabilang screen ko. And then, you can now open here your website. Sabihin natin yung website link mo. Ito. Okay? And then, once ilagin natin as yung customer, ito lang yung makikita ni customer. Yan. So, kung punta tayo dito, yan. So, ito lang yung makikita ni customer orders account. Yung personal account lang niya. Wala yung admin dito, di ba? Kasi customer lang to. Okay? So, I guess, naipakita ko na sa inyo kung paano mag-add ng moderator, ng cashier. And on the next video, pag-uusapan naman natin, mga next days, pag-uusapan naman natin kung ano yung magagawa ni cashier, ano magagawa ni moderator, no? And ikaw sa admin, ano yung mga pwede mong iset pa na ibang mga restrictions para malimitahan mo lang yung access ng moderator at ng cashier. Sa susunod, so stay tuned here sa ating day-to-day na Facebook live training, and kung may question ka, don't hesitate to comment. Ayan, may nag-comment pala dito, si Aurora. Ang liit ng letters, di ko mabasa, Sir Francis. Wala tayong magagawa, Aurora, no? Kasi kapag palalakihin pa natin masyado to, for example, ito. Kung palalakihin pa natin yan, ayan, masisira na yung browser natin. So, hindi siya advisable to make it big like that. So, ang gawin mo lang, hanap ka na lang ng way, no, or maybe you can watch it in a big screen. Okay, para makita mo yung mga numbers sa likod. Anyway, hindi naman importante yung numbers sa likod. Ang importante naman is yung paggawa ng users. Pag-add, pag-edit ng users. Okay? I hope so na naintindihan. Alright? So, by the way nga pala, before I end, no, meron tayong affiliate. Huwag niyong kalimutan yung affiliate program natin kasi napaka malaking tulong ito para sa inyo din, para at least kayo din mag-earn ng commission. You just go here sa affiliate and then watch these instructions and panoorin nyo itong instructions about affiliate program. Paano ka makakapag-generate ng profit na 100 pesos every time na may mag-avail nitong Cosmic Love Store using your affiliate link, no? And then, of course, kapag gumagamit na siya ng Cosmic Love Store and nagustuhan niya yung program, magdi-decide yan later on na mag-upgrade into dedicated club store. Now, you don't need to become a you don't need to have a dedicated account. You can stay in Cosmic Club Store. However, maliit lang yung commission mo kung sakali yung ni-refer mo mag-upgrade sa dedicated, you will earn 1,000 pesos lang. Okay, however, kapag ikaw mismo naka-dedicated account ka, and yung ni-refer mo nag-dedicated account din, you will earn 4,000 pesos. Okay? But that's beyond pa, matagal pa yan kasi mangyayari. Kasi gagamitin mo na nung ni-refer mo itong Cosmic Love Store para sa kanyang business, di ba? Yung 100 pesos muna and then let the system do the rest. Let the system na magpa-upgrade sa kanya into a dedicated club store. Kasi
basically yung mga ano naman kasi natin, mga businesses, talagang lalaki at lalaki ang mga negosyo. And kailangan nila ng mas upgraded na mga version itong POS system na may online store na kasi nga lumalaki na yung business nila. Kasi yung dedicated club store, tingnan natin dito sa features, punta ka sa features and see dedicated account details, no? Click mo 'yan para mapanood mo or makita mo yung buong detalye ng dedicated club store program. Basically para 'to sa mga bigger stores na, no, or multiple stores na. So, consider that one also. Okay? So, I guess that's it for this day and I hope na magkita-kita tayo ulit bukas para sa ating next na live training. Maraming salamat. Have a great day. Bye-bye.